May malalaki. Ay, i-spray lang kasi ng Ayun po. kasi alternate kasi. Alternate. Mm. So yun, magandang umaga mga kasaksi. Dito po yung ampalaya naman ni Kagawad Tessie po dito sa Ulia, Malasike. So ito po ma'am, mga ilang days na po itong ampalaya nyo ma'am? Ano, ilang beses na? Ilang days na po siya mula nun na itanim? Nung 16 ng August. 16 Isang na buwan ako. na, nung 16. Langin mo kung 16 ng August. 16 ng Ano na ba ngayon? September, isang buwan. may nasili. Mga nasa 40, 50 almost. 50 plus. Oo. 150 days. Kaganda More ng or mga less. bunga. More. More or less po no. Ayan mga kasaksid. Yan oh. Ito po ang patunay na na-sprayhan ng abundant harvest. Ayan talaga. Na-sprayan na ng abundant. Mga ilang beses na ito na-sprayan mo? Na-sprayan ng abundant. Bali, 2 times yun na yata. 2 times. Sabi, lalaki na nga. Oh. Gaganda. Sa awa naman ng Diyos. Opo. Pero kahit mag-spray ka, ang importante, panalangin. Opo, panalangin. Ayan ang sikreto po talaga. Oo, talaga. Para gumanda yung ating halaman. Ayun, ang lalaki oh. Oh, grabe. Tapos hindi pa tumutulay yan dito Kagawad, no? Pag tumulay na dito, nakababa na yung mga ano, no? Ayan. Ayan, sa gilid muna ngayon. Ayan, sa gilid muna. Sa awa ng Mga kasaksid, oh. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Opo. Kahit na naranasan na ulan na malalakas. Oo. Sabi nga po nila, ano kayang sikreto nila Kagawad? Magagaling sila mag-alaga ng gulay. Yung panalangin po talaga, Kagawad, no? So ito po. Kahit anong ilagay mo. Ito may ano po, ay hindi, nabutas ba to or ano? Ay nabutas, ay ito nabutas. Pero na-sprayan na kanina ng ano. Oo. Yung abundant, alternate na lang. Alternate. Hindi pwedeng dire-diretso kasi dire-diretso kasi yung dahon malalaki. Ay, oo. Kaya ginagawa niyo na pong alternate. Ito magaganda naman siya. Ilan lang ang mayroong mga butas. Ito malaki oh. Tignan natin kung may butas to. Ito walang butas. Malaki siya oh. Nakasaksid. Grabe, solid. Ang palaya. Ito pa. Malaki din. Tapos kailan nyo po ito harvestin Kagawad? Sabado. Ay itong Sabado na. Ay malalaki na po siguro karamihan dito no pag sa Sabado na. Tignan mo ito. Nung last, na-sprayan ng abundant ito. Opo. Pagkatapos ngayon, yung mga pesticide na iba, pag ano na siguro ito, before harvest, na-sprayan namin ng abundant. Ay before harvest po. Ayun, grabe. Lalaki nga yun. Grabe. Ano class, ano po to? Class A na to. Mga ganito. Class A po to lahat, no? To. Alam mo sir, Yes po, wow. dito ako, kinakausap ko ang mapananim namin. Yan po yung maganda. Yan po yung magandang sikreto po. Kasi ang mga tanim, mayroon din silang buhay. Nakikinig sila, kaya lang hindi sila makapagsalita. Opo. Sabi nga po sa nabasa ko sa Bible, pag hinahawakan mo daw, kinakamusta mo yung mga tanim mo, kahit ganun. gumaganda sila. Pag umuulan dito sir, dito tubig, maraming tubig. Dito. Oo. Nilalagyan namin ng makina dyan. Para sipsipin niya. Sinisipsip yung yung tubig itinatapon dyan. Ayun, no? Yung ganito rin po, yung kay sir po, yung na-harvest nung gabi. Ay, oo sir. Maraming. Kasi malalaki pa malalaki po, no? Malalaki. Saka ang maganda. Class, puro mga class A siya. Doon, ang palaya niya. Doon sa kabila. Ganda, oh. Grabe, abundant harvest na spray, ano? Ay, doon, ayun, wow.
ng palaya niya. Doon, ang sa kanila. Ito ang palaya sa kabila kamatis. Ito sibuyas pa. Ay ano, tama, sibuyas. Sibuyas. Ito ma'am, na-spray nyo na yung sibuyas. Ay, Na-spray pala. ano? Yung sibuyas. Taniman namin ng tabako yan. Ay, itong palay na. Tabako na lang. Ay, pala ito yung nakaraan ba? Yung nasa... Ilan yung napag-anihan nyo dito? Kaya lang, ano yan? Kasi iba talaga pag transplant. At yan. Ay, iba talaga. Konti lang ang naani namin. Kasi iba. Kasi nung mamumulaklak ng mamumunga, walang ulan, parang natutuyo. Ganda pagmasdan pag walang naninilaw na dahon. Ang naninilaw yung bulaklak. Bulaklak. Dahil bulaklak. Pero mayroon ding tig-isang nalalangkang. Dahil lang siguro sa maasin na itong lupa. Ay, kaya maganda yun ma'am kasi abundant harvest yung nagbabalance ng lupa para hindi maging acidic. Mayroon ng tig-isang mga ito. Tignan mo sir, ang dami nila. Grabe, makasaksid Yan ang lalaki Ayun, maglalaki Grabe. Grabe ng palaya yan Lumaki pa yan. Lalaki pa po yan. Sana bigyan ko kayo. Kaya lang kayo spray. Tapang yung in-spray nila kanina, yung Exol. Ano pag ganun po, tama yan, alternate po, gawin nyo sa sa 7 days naman po ulit. Para ayun, lalaki. Tago. Ito na. Lalaki pa to. Halos karamihan po kagawad, malalaki. Unti lang yung mga maliliit. Ayan. Green na green. Ilang square meter po ito kagawad? Lahat po. Hindi ko alam sir kung ilang square meter. Ay mula doon po hanggang sa Kamatisan. Ayan. Mga nakasabit na po kagawad, nakasabit na pera. Mabuti naman para bumalik yung yung ginastos namin. Bayad ng utang. Kung mayroong matira para sa naman, bayad ng pagod. Sa pang relax. Ito, laki rin. Siyempre. Relax para po. May magastos kami pag kampanya. Ay, opo. Ay, kailan po ba yung nyo pagawad? Sa 19. Ay, nagpaano na po kayo? Pero sa 19, magsimula na. Ayun, iboto po natin si Kagawad dito sa Barangay Ulya. Ayan po. Sa mga nakakapanood po ng ating vlog. Ayan, kay Kagawad po. Tsaka magsabi po kay Kagawad kung ano yung diskarte niya po na ginawa dito. Ay willing naman po siyang sabihin sa inyo. Bisitahin niyo lang po siya sa kanila. Kasi yung mga gulay po niyang gaganda. Ayan. At hindi naman sa nasa tamang rin pag-aalaga. Magandang produkto, tamang pag-aalaga, kaya magandang resulta. Ayan. Ayan po, hanggang doon sa dulo. Yun na po yung kay Kagawad. Sabado harvest. Ngayon ay Tuesday, sa Sabado po harvestin na. Ayan. Pag nagtatanim po ba kayo ng ampalaya, ano po yung, for example, wala pa po yan, ano po yung unang nilalagay po ninyo? Wala pa po, for example, maglaland preparation pa lang kayo, maglalagay po muna kayo ng kawayan, ganyan? Ay, lahat ng itong, kasi wala pa yung abundant noon. Apo. Kung mayroon na sana yung abundant, in-spray na namin doon sa lupa. Kasi sabi mo, sir, yes po. soil condition yes yun. Po, opo. Kaya pagkatapos ng araro, kung ilang beses ni araro, itong pinagtaniman ng ampalaya, lagyan ng konting fertilizer. Lagyan ng konting fertilizer. Tapos saka babaunan po nitong kawayan. Pag nalagyan na ng konting fertilizer, ilalagay na yung plastic. Itong plastic. Opo. And then, lagyan na ng mga kawayan. Okay. At saka itong mga itong mga lobid. Tapos, after po nun,
Ay, kung ano, pwede ka nang magtanim pag nakakuan ka na. Pwede ka naman. Ano po, pinupunla niyo po direct na? Pinupunla. Pinupunla. Naka-3 po yan. Mga ilang days po siya kagawad din sa punla? Pag nagpunla ka, mga 9 to 10 days pwede nang itanim. Ay, 9 to 10 days. Nakakuan na. Po. Tapos when it comes po sa fertilizer po kagawad, pag mag-a-apply kayo, pagkatanim, mula pagkatanim, kailan po kayo? Mula pagkatanim, pag malalaki na hanggang dito, pwede nang lagyan ng fertilizer dito sa... Mga ilang days po yun? Hindi ko na alam. Basta... 7 or 10 days, ganyan? Hindi lang. Hindi lang 15? Ganun. Ganun, no? Lagyan konti-konti lang. Tapos sa pag-apply nyo po ng Abundant, every... Kasi, di ba sir, nang pagkuhan lang namin ng Abundant nung nagpunta ka dito. Nung malaki na yung itong ampalaya, mula dyan hanggang dito, inisprehan na namin ng Abundant. Then, second, nung namumulaklak at namumunga na, yun ang second. Parang ang naging interval po niya, kung namumulaklak na siya, 7 days din po agad o 15 days? Depende sir, pag pag nakita nyo nang namumulaklak na siya. Kung sakaling na-sprayan mo ng Abundant ngayon, hindi namin diniretso. Basta alternate kung ano yung nandyan na gamot. Yun. Kasi pag makikita mo naman kung marami ng mga kasama dito, yung mga kumakain, siyempre, iko-kontrolin mo na. Iko-kontrolin mo na. Pag sobrang dami na talaga, parang gano'n. Sa awa naman ng Diyos, hindi na namin hinihintay na madami na. Kasi pag madami na, masisira ang yung mga pananim. So ito, 2 beses na na-applyan. So yun po, no, pag kayo, ano po pala to kagawad? Anong variety ng po ninyo ang palaya? Ay, mistisa. Mistisa. Gawa po ba ng yun, yung mistisa? East-west po ba? East-west yan. East-west. Yun, doon ang palaya na Aldong. Doon ang palaya ni Sir Aldong naman. Na naharbisan ng gabi. na hindi natin napuntahan kasi 5 times lang naharbisan. Ay, 5 times? Na hindi natin napuntahan dahil alas 12 ng gabi. Ang pag-harvest. Alas 12. Sa alas 12 kasagsagan na ng tulog na. Ito po, sili. Panigang. Sili namin, napabayaan namin. Medyo maliit ito. Napabayaan namin kasi hindi namin pinalalimutan ko na doon sa baka. Ito naman, siling Armalite. Ganyan din. Ay, ganyan din. Ako siling green din po. Ay, oo. May pula-pula yung iba eh. Ito sir, na-sprayan na ng Abundant. Ito, naninilaw na Ay, naninilaw siya noon. Ayan, makasaksid sili. Bumago na yung tingnan niya. Oo nga eh. Halata mo yung naninilaw dati, nagpapalit na ng dahon. Nagpapalit na. Ito. Lunes na kahapon. Tapos yung iba. Ito na. Oo nga. Paano pa kaya nung time po na yun, Ayan, grabe, mga kasaksid, Tignan nyo. Naninilaw na ang dahon dahil siyempre, tumatanda na rin, pero tumatanda, daming bunga. The more na tumatanda, dumadami naman po yung bunga, Ayun, ito pala yung kay sir, mga kasaksid. Lunes yan, Lunes na harbisan. Paano pa kaya pala nung Lunes kagawad? Di sobrang dami niyan. Meron. Yung nakabitin. Yun na. Kaya lang. Si Sir Sir, dito ka na. Tinignan na rin namin, Sir. Napahirap ng ulan. Pero ang daming nakabitin pa rin, Sir. Lunes yun na hinarbisan. Kailan yung sunod na harvest nito, Sir? Sa Sabado. Ay, Sabado na rin. Friday ng madaling araw. Friday na madaling araw. Ayun. Grabe, Maganda yung talbos niya, kaya lang nahihirapan sa ulan. Nahihirapan sa ulan. Ang lalakas ng ulan. Ayun. Pagka sana hindi umulan ng kahit 1 linggo lang. Ang ganda ng talbos niya dito sa sa siding Sa siding niya. Magaganda. Magaganda. Oo. Yun lang pinapahirapan ng ulan. Sa ulan lang po kasi, Ulan talaga.
Ayan o. Ito, halata mo sa gilid, green na green eh. Yung sa pang ilalim lang yung ano eh. Yung mga, kahit mga busil pa lang na ano, ang hahaba pa rin oh. Apo, ayan sir, mga ilang days yan, yung ganyang bunga. Ano tawag doon sa pagbusing? Busing ba yan? Yung busel. Busel. Tingnan mo yung mga busel niya, oh, hahaba oh. Ito yung busel niya. Hahaba talaga oh. Kaya lang, sa ulan, karamihan namamatay pa rin yung mga busel na ganito. Nahirapan talaga. Nahirapan sila lumaki. Nahirapan. Ito, magaganda oh. Magaganda. Ay, dyan pa lang makikita mo na sir yung ganda talaga. Yung bunga na maliit. Lalaki nito. Pagka mahaba talaga yan. Ito, malaki. Puro class A sir, karamihan sa'yo. Ganda. Ang lalaki, nung kita sa ko, ganito oh. Gaganda. Walang bitak. Walang bitak. Di ba pag ganun, buhay bitak talaga, sobrang laki niya eh. Pagka malaki talaga, buhay bitak. Tingnan mo itong iwan ko lang kung may bitak to kasi nasa lainitan eh. Lainitan. Ano mo? Walang bitak sir. Pagka ganyan yan, bitak-bitak na sana. Na-sprayan na, kaka-spray lahat. Sila Tatago. Tatago. Ang pala yan. Pupunta na sana noon yung anak ko. Mainit noon nung usap kayo mainit. Mamayang hapon pa, sabi nga. Pero nung hapon naman na ulan na. Wala nang magawa. Sayang anak. Same lang ng haba to sir no kay Kagawad. Mas mahaba itong sa akin. Pero mahaba. mas maluwang doon. Pero sa area siguro same lang kami nila. Same lang. Magtatago po. Sa Sabado marami na naman to sigurado. Pagka nagbaba yung mag-ina, sigurado marami na naman to. Marami naman to. Bababa lang. Nagbababa. Kasi iba nakatago eh. Nakatago talaga. Nakatago yung bunga eh. Tapos na timingan nyo sir na malaki yung ano no. Pag sa ganitong area sir, sa unang harvest sir, magkano po yung, pag tumama kay sir itong last ano nyo sir, magkano yung parang malinis na nakita nyo? Sa unang harvest? Sa unang harvest, nung first harvest lang talaga? Naka less than 13,000. 13,000. Unang tapos yung expenses dun sir, wala na yun? Tanggal na? Hindi pa. Hindi pa. Makikita kasi sa Ampalaya kasi. Yung 1, 2, 3 harvest, doon mo kukunin yung expenses. Pero doon sa 1, 2, 3 sir na na-harvest nyo, magkano yung nakitang, yung kinaltas na yung ano doon sir, expenses? Kung ngayon yung pitas ko, sa 1, 2, 3 harvest ko, kung tutusin, bawing-bawi na ako doon. Bawing-bawi. Kasi inabot ko yung mahal. Yung first harvest ko is naka-harvest ako ng less than 13,000. Tapos yung next harvest ko is less than 40,000. 40? Grabe. Tapos ganun ulit yung 40,000? Ganun ulit yung third harvest. Di sir, sa third harvest sir, parang kumita kayo ng mga ilan sir ba? Ganun. Sa third harvest, parang wala pa sa port at sa kapit. Doon na yung parang kita nyo na? Okay. Pero madalas sa mga farmers din, parang hindi mo rin... Ay, sige po Kagawad. Kasi na yung kita hindi mo rin naiipon. Hindi mo rin. Sa mga gastusin kasi. Estudyante. Pero para sa iyo sir, bawing-bawi naman na ngayon. Bawing-bawi na. Gastos ko na to, bawing-bawi na. Ang maganda dyan, yung diskarte mo. Sa susunod na cropping, pagka natapos nito, kunting-kunti na lang yung abono nilalagay niya sir. Hindi yung gastos mo. Gastos. Sa susunod na cropping. Sa akin kasi, pagka natapos ko to, patulang itatanim mo. Patulang. Lalaki nun. Ang palaya nga, lalaki sir eh. Ito, nagtatago mo. Ito pa din kanina. Dinansagan nga yung anak ko na naging patula ko yun dun. Kaawa ng Diyos, 3 beses din ako sa patula. Tapos sunod na tinamaan ko. Tinamaan niya? Ngayon, ang mahal ng patula ngayon sir eh. Mura pa ka. Mura pa. Last year, inabot ko ng 60. 60 per kilo. Pero magkano ang presyo ngayon sir ng ngayon? 20 lang yata ngayon sa patula. 1 kilo yun sir? 20. Tapos sa sa Ampalaya? Sa Ampalaya 50 to 50, 50. Tapos sa sir, sa bang iba ba?
Ampalaya. Sili sir, yung panigang. Yung panigang, mura na ngayon. Nasa 40 na yata. Ito 40. yung kumita. Ito? Oo. Yung first harvest niya yan. Yung second harvest niya, naka 3C, 130 kilos. Inabot niya yung 280. 280. Naka 40 plus yan eh. Pero yung sa ano sir, ito sa talong sir, ayun yung presyo ng talong ngayon. Ewan ko sa talong kung bumaba o kwan. Umabot din yata yung talong ng 100 eh. 100. Oo. 20. Yung parang ngayon sir, kahit ngayon pa, parang gano'n. Pero nagmura na rin yata. Kasi may ibang farmer sa atin na nag-update na ano daw update sa gulay para daw di sila baratin sa bagsakan. Oo. Kasi sa bagsakan, pagka bininta mo yung produkto mo na kaliwaan, talo ka. Dapat hintayin mong tumawad yung mga buyer. Kasi depende yun sa diskarte na. Sa diskarte. Kasi kung nag-aapura ka, pag dinala mo yung kalakal mo dun, pabayaran mo ka agad. Yung buyer mo kung magkano lang yung gusto niyang pambayad. Halimbawa, yung sili mo, binayaran ng 30, tapos bininta ng 50. O di, tinalo ka ng buyer mo. Tinalo ka ng buyer. Dapat 45 ang kwan nun, ang bayaran. Parang yun sir, yung pwede yung maituro sa mga nagbebenta ng gulay din natin, mga ka-farmers. Kasi sa atin nagsasaka tayo, no? What if yung ilang oras lang na pagbenta mo na hintayin mo yung produkto mo para mabenta? Ilang buwan mong hinintay yan? Sa oras lang. Ilang oras lang naman magantay. Isa o dalawa lang. Di hintayin mo na. Kaysa naman mawala. Bayaran na kaagad. Malaki yung mawawala. Ay, yung iba ba gusto nila bayaran agad pagdating doon? Yung iba kasi hindi nakakapaghintay. Yung mga ibang farmers gusto nila pag dinala nila yung produkto nila doon, pagkababa pababayaran na. Yung buyer mo naman, kung magkano lang yung gustong ibayad, edi yun lang yung babayad. Kasi pero pagka narinig mo yung presyuhan, depende na sa usapan nyo yun. Kung 50 pesos yung presyuhan, minus 5 lang doon. Kung 100, minus 10. Parang 10%. 10%. Sabi yun palang sa bagsakan. Ayun mga kasaksi, nagkaroon na kayo ng idea. Pag maglalagay kayo ng gulay nyo doon, ayan, maganda mag-antay, wag muna pabigla-bigla. Maging wise din kasi pinaghirapan natin. Ayun sir, maraming salamat sir at binisita niyo ako dito sa sa inyong ampalayahan. Okay, sige po mga kasaksid, tuloy na po tayo sa susunod na video. Ayan. Naman yung binisita natin dati ay nung last week ata, last week kay Kagawad. Ayan, lalaki na yung mga kamatis. Ganda. Pero dito banda lang muna. Parang ito yung nauna sir, no? Ayan. Ano yung mga kamatis. Ayan, nagandun. Lalaki na. Ilang days na to sir? Kagawad po? 15 July. August 16. August 16. Ay, August 14. 15 August. Mahigit na rin 50 po Pangulang po. Ako ulan. Ay, wala. Mga kasaksi, dumuulan na kaya okay, see you na lang susunod. Ayan.